Tuwing may regla ang babaeng bilanggo, lagi niyang binabali ang kanyang chopsticks habang kumakain. Tapos hahanap ng gwapong gwardya. At itatarak ito sa leeg ng gwardya. Lumipas ang 10 taon. Dahil sa masama niyang pag-uugali at paulit-ulit na paglabag, inilipat siya ng hepe ng bilangguan sa isang kulungang puro kriminal. Pero ni kaunti hindi siya natakot sa kanila. Kapag may general cleaning hindi siya sumasali. Ang ganitong arogante at walang pakialam na ugali niya, ay ikinainis ng reyna ng kulungan si Aling May. Pinatayo siya ni Aling May para maglinis. Pero hindi siya pinansin. Galit na galit si Aling May at inagaw ang libro niya at inihagis sa sahig. Wala siyang ipinakitang reaksyon kay Aling May. Tiningnan lang niya ito ng malamig. Nang marinig ng gwardya ang ingay agad itong lumapit. Isinumbong agad ni Aling May si Xiaolu. At sinabing hindi ito tumutulong sa paglilinis. Pero nang lumingon si Aling May, naglilinis na ng bintana si Xiaolu. Akala ng gwardya na si Aling May ang nanggugulo. Kaya pinagsabihan siya nito, na kung hindi siya titigil paparusahan siya at papalipatan sa paglilinis ng dumi. Hindi sanay si Aling May na pinapahiya, kaya't gusto niyang gantihan si Xiaolu. Sige na huwag na lang. Pumatay pa nga yan ng sarili niyang magulang kaya siya nakakulong. Pero hindi basta sisuko si Aling May. Pagdating ng hapunan, masama ang tingin niya kay Xiaolu habang kumakain. Pero hindi siya pinansin ni Xiaolu. Lalong nag-init ang ulo ni Aling May, at itinapon ang tray ni Xiaolu. Pinipigil pa sanang magalit si Xiaolu. Pero tuluyang nagalit siya sa sinabi ni Aling May. Pinakakinamumuhian ko ang mga hindi marunong rumespeto sa magulang. Oo, pinatay ko ang asawa ko. Pero sobrang mahal ko ang aking mga magulang. Ika'y isang halimaw na walang utang na loob sa mga nagpalaki sa'yo. Hindi pa rin sumabog si Xiaolu. Tumayo lang siya at nilinis ang nadumihang bahagi ng kanyang damit. Dahil may plano na siyang ipalasap kay Aling May ang ganti. Pagdating ng gabi at oras ng tulog, biglang may sigaw mula sa selda, si Aling May. Hawak-hawak ni Xiaolu ang straw na may laman na methanol. Kung kikilos ka matatalsikan ang mata mo ng likidong ito. Nakakalason ito, methanol ang laman. Kapag na-absorb ng katawan, kahit hindi mamatay mabubulag ka pa rin. Talagang natakot si Aling May. Kahit utot hindi siya makapalabas. Wala siyang nagawa kundi umatras. At bumalik sa kama. Patawarin mo na ako. Mula ngayon ituturing kitang nanay. Aalagaan at rerespetuhin kita. Sakalang itinapon ni Xiaolu ang straw. Pagkatapos ay humiga at masamang tinitigan si Aling May. Hindi pa natutulog ang ibang bilanggo sa selda. Sa takot na iihina sa kama. At mula noon naging reyna ng selda si Xiaolu. Isang araw may lumabas sa balita. Ang kaso ng pagpatay sa magulang ni Xiaolu 10 taon na ang nakalipas. Ay isa palang pagkakait ng hustisya. Kamakailan may nadakip na lalaki, na may ilegal na baril. Ang bala ng baril ay tugma sa ginamit sa krimen noong araw. Kailangan na lang ang kumpisal ng lalaki, para muling buksan ang kaso ni Xiaolu. Isang abogadong nagngangalang Zhang Wei. Ang voluntaryong kumuha ng kaso. Mayroon siyang empathy syndrome. Ang mga may ganitong kondisyon ay sobrang makiramay. Kaya hilig niyang tulungan ang mga naapi. Nakipag-usap siya sa salarin na pumatay sa magulang ni Xiaolu. Ako nga ang pumatay sa kanila. Bakit mo ginawa? Gusto ko lang talagang pumatay yun lang. Bakit nadamay pa ang anak ng mga biktima? Pinag-cremate ko siya sa mga bangkay. Gampanin naman yun ng anak hindi ba? Matapos patayin ang magulang ni Xiaolu. Pinilit pa siyang sunugin ng mga katawan. At pinalabas na siya ang may sala. Nang mahuli si Xiaolu, hindi siya nagdepensa sa sarili. At kusa niyang inamin na siya ang pumatay sa mga magulang niya. Pero ang totoo gusto niyang alamin. Kung sino ang tunay na salarin. Kaya mula sa oras na sinilaban niya ang bahay, nagsimula na ang kanyang plano ng paghihiganti. Ngayon ang hayop na pumatay sa kanyang magulang, ay may ganap ang humingi ng tulong kay Zhang Wei, para mapaikli ang kanyang sentensya sa 10 taon lang. Pero hindi papayag si Zhang Wei na tulungan ng ganitong klaseng tao. Nirecord niya lahat ng kanilang usapan, at ipinalabas ito sa mga balita. Bigla itong naging sentro ng atensyon ng buong lipunan. Dahil sa matinding pressure ng publiko, si Xiaolu na nakulong ng 10 taon dahil sa maling paratang, ay muling ipinatawag sa korte. Gamit ang ebidensyang nakalap niya, matagumpay na napawalang sala ni Zhang Wei si Xiaolu. Ngunit dahil sa masasamang gawain ni Xiaolu, habang nasa kulungan, kahit nakalaya na siya, kailangan pa rin siyang bantayan ng isang probation officer. Ang tagabantay na ito ay si Yao Han. Binalaan niya si Xiaolu na huwag gumawa ng labag sa batas, kung hindi ibabalik siya sa kulungan. Pero hindi niya ito sineryoso. Kinabukasan nakipagkita si Xiaolu kay Zhang Wei. Umiiyak siya habang nagpapakawawa. Gusto niyang tulungan siya ni Zhang Wei na makuha ang kabayaran para sa maling pagkakakulong.
Si Zhang Wei na may empathy syndrome ay hindi matiis ang ganoong eksena. Tumayo siya para kumuha ng tissue. Pero pagbalik niya natigilan siya. Sa kilos ni Xiaolu, makikitang kampante at kontento ang pakiramdam nito. Malinaw na ginagamit lang niya si Zhang Wei. Ngunit hindi siya pinahiya ni Zhang Wei. Bagkus ay tinanggap pa rin ang hiling nito. Matapos mapapayag si Zhang Wei, pumunta si Xiaolu sa isang high-end na second-hand store. Nagpakilalang isa siyang pulis, at inakusahan ang may-ari na tumatanggap ng mga nakaw na gamit. Natakot ang may-ari, pinakuha ni Xiaolu ang lahat ng resibo. Dahil sa kanyang photograph at memory, naalala niya lahat ng gamit na gusto niya. Nagkunwaring hindi niya maintindihan ang mga ito. At inilabas ang maliit na kwaderno para i-check ang mga gamit kasama ang may-ari. Pagkatapos ng pag-check, lumabas na meron ngang tugma. Sa huli sinabi ni Xiaolu na kailangang dalhin ang mga gamit sa istasyon para imbestigahan. At ganoon nga ang nangyari. Bitbit ang mga damit at bag, nagtungo si Xiaolu sa banyo. Paglabas niya mukhang mayaman na siya. Pero hindi lang gamit ang gusto niya. Gagamitin niya ang mga iyon para manalo sa kasino. Sa kasino nilapitan niya ang isang mayamang magkasintahan. At sinabing mayroon siyang utak na parang kay Einstein. At photograph at memory rin siya. Pwede raw siyang tumulong para yumaman sila at maging malaya sa pera. Medyo duda pa ang magkasintahan. Kaya konting chips lang ang ipinalit nila kay Xiaolu. Pinatesting muna siya ng ilang laro. Di nagtagal puno na ng chips ang harapan ni Xiaolu. Sa sobrang panalo niya sa maikling oras, napansin siya ng kasino. Nagduda silang nandaraya siya. At sinubukang arestuhin si Xiaolu. Agad siyang nag-explain na para lang daw iyon sa magkasintahan. Pero nang makita ng magkasintahan ang gulo, itinanggi nilang may kinalaman sila kay Xiaolu. Dinala si Xiaolu ng security sa VIP area. Ang lahat ng napanalunan niyang chips ay ipinalit sa cash at dinagdagan pa ng 50%. Hindi kasi mapatunayang nandaya siya, kaya binayaran na lang siya para umalis. Dahil kung magpapatuloy siya, baka magsara ang buong kasino. At sa ganoong paraan naging milyonarya si Xiaolu. Pagkalabas niya sa kasino, pumarkila siya ng tagapamili para isauli ang mga damit at bag na nakuha niya mula sa high-end na second-hand store. Habang pauwi na siya, nakasalubong niya si Yao Han, ang probation officer niya. Nag-aalala si Yao Han na baka may ginawa na namang labag sa batas si Xiaolu. Dahil kainahinala ang bag ni Xiaolu, pinabuksan niya ito. Natakot si Xiaolu na makita ang pera at baka patayin siya. Kaya ang sinabi niya ay mga personal na panloob daw iyon. Pero nagpumilit si Yao Han. Dumating si Zhang Wei at sinabing labag ito sa privacy. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa batas. At sinermonan si Yao Han. Napahiya si Yao Han kaya umalis na lang. Pero pag alis niya, agad binuksan ni Zhang Wei ang bag ni Xiaolu. At bumagsak sa sahig ang sandamakmak na pera. Hindi makapaniwala si Zhang Wei. Kasi kagagaling lang ni Xiaolu sa kulungan. At kung wala siyang nilabag, imposibleng makakuha siya ng ganong kalaking pera. Kinabukasan ipinatawag niya si Xiaolu. At pinapagsabi kung saan galing ang pera. Pero ayaw talagang magsalita ni Xiaolu. Ang tanging sabi lang niya ay, lahat yan legal at malinis na kinita. Medyo nagdududa si Zhang Wei. Pero ayaw na rin niyang palalin pa ang usapan. Dahil may mas mahalagang bagay pa. Dati hiniling ni Xiaolu kay Zhang Wei. Natulungan siyang humingi ng danyos para sa maling pagkakakulong. Nagawa na ni Zhang Wei ang mga dokumentong kailangan. Pero may kondisyon siya bago ito isumite. Lahat ng perang kinita ni Xiaolu ay kailangang ideposito sa bangko at ipasakamay sa kanya. Kahit ayaw ni Xiaolu, napilitan siyang sumunod para makuha ang danyos. Dahil ang halagang makukuha niya ay mas malaki ng 10 beses sa pera niyang kinita. At wala na rin siyang gana na makipagtalo pa kay Zhang Wei. Mas mahalaga ngayon na simulan ang kanyang plano ng paghihiganti. Pero binabantayan siya araw-araw ni Yao Han. Kaya kailangang matanggal muna ang abalang iyon. Pinatrace niya sa hacker na kaibigan ang cellphone ni Yao Han para malaman niya ang eksaktong kinaroroonan nito. Ang hacker na ito ay si Duo Ching. Agad niyang nakuha ang lahat ng impormasyon tungkol kay Yao Han. Pagkatapos ay nagpadala siya ng text na may peking mensahe ng panalo at may kasamang link na kainahinala. Si Yao Han talaga, ni hindi nagdalawang isip at agad nag-click. Mas malala pa, nag-click din siya ng confirm. Sa sandaling may access na siya sa lokasyon ni Yao Han. Nagsama si Xiaolu ng taong susubaybay sa kanya. Pero laking gulat niya na si Yao Han ay seryoso sa pagbabantay sa lahat ng kanyang nasasakupan. Isa sa mga nasa probation ay muling nagsimulang magnakaw. Nagkakaw ng kotse. Nahuli siya mismo ni Yao Han. Pero hindi ito isinumbong ni Yao Han. Bagkus pinabalik niya ang mga ninakaw sa may-ari.
At kinuha na ni Xiaolo ng video ang buong eksena. Tinanong ni Johan ang lalaki kung bakit siya muling nagnanakaw. Ang sagot niya, nasa loob ng kulungan ang mahal ko. Dinala ni Xiaolo ang mga litrato kay Johan. Nang makita niya ang sariling larawan, napahanga pa siya sa sarili, ang gwapo ko pala sa camera. Bagay na bagay, di ba? Ang linaw ng kuha, grabe. Gusto mo ba akong ligawan? Walang masabi si Xiaolo. Pinalaan niya si Johan na huwag na siyang pakialaman. Kung hindi ikakalat ko ang mga larawang ito, at isusumbong kitang nagtatanggol sa kriminal. Matapos maalis ang abala kay Johan, pumunta si Xiaolo sa isang mamahaling ospital. May balak siyang patayin doon ng isang tao. Isa sa mga kasabwat, nasangkot sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Ang target niya ay si Professor Lee na nakakonfine sa ospital. Nagkunwari siyang nurse at pumasok sa isang silid. Pinindot niya ang emergency call button para maakit ang mga totoong nurse sa nurse station. Pagkakataong iyon, ginamit niya para kunin ang code ng gamot vault. Pagkabukas kinuha niya ang 2 bote ng gamot. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kwarto ni Professor Lee. Kahit naghihingalo na ito ngayon, para kay Xiaolo, kailangan pa rin niyang personal na pumatay kay Professor Lee. Para mapawi ang kanyang galit, inalis niya ang oxygen mask ni Professor Lee. At ang pamilyar na ubo nito, agad nagpabalik ng alaala. Noong nakamaskarang si Professor Lee, ay kasabwat sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Ngayon personal na niyang wawakasan ang buhay nito. Habang binubuksan niya ang IV bottle para ihalo ang gamot, biglang dumating si Attorney Zhang Wei. Pinalaya kita para lang gawin mo to. Sa tingin mo ba ito ang tama? Pero sarado ang isip ni Xiaolo. Hindi niya pinakinggan si Zhang Wei. Para lang daw itong hangin na dumaan. Nang makita ni Zhang Wei na hindi siya papatinag, agad niya itong pinigilan at pinatumba. Saka siya dali-daling dinala palabas ng ospital. Gusto niyang malaman kung bakit galit na galit si Xiaolo kay Professor Lee. Pero ayaw nang magpaliwanag ni Xiaolo. Galit na galit siya dahil naudlot ang kanyang plano. Pinalaan niya si Zhang Wei na huwag nang makialam. At ang trabaho lang nito ay ipanalo ang kaso ng kabayaran. Kung hindi pupunitin ko yung bibig mo, dumating ang araw ng pagdinig para sa kabayaran. Akala ni Xiaolo formalidad lang ito. Tapos ay uupo na lang siya at hihintayin ng pera. Pero laking gulat niya nang muli na namang manggulo si Zhang Wei. Dahil gusto nitong bawiin ang isinampang kaso ng kabayaran. Ang dahilan, ang kaso ng pagpatay sa mga magulang ni Xiaolo, ay hindi pa ganap na nalilinawan. Kaya kailangang ipagpaliban ang pagdinig. Hanggang sa tuluyang matapos ang investigasyon. Biglang natawa si Xiaolo sa galit. Sa isip niya gusto na niyang pasabugin ang ulo ni Zhang Wei. Gusto ko na talagang pitpitin ang bungo mo, tingnan ko lang. Kung puno ba talaga ng utak iyan o puro hangin. Ginagawa ko lang ito para sa kabutihan mo. Tumayo si Xiaolo at umalis. Pagbalik niya sa bahay, tumawag pa si Zhang Wei sa kanya. At puro pangaral ang sinabi. Sobrang inis ni Xiaolo habang nakikinig. Kailangan mong matutong makiramay sa iba, bago ka manakit. Magdalawang isip ka man lang sana. Bukod sa gantihan ng kasamaan ng kasamaan. Maganda pa rin ang mundong ito. Babaguhin kita. Pagkababa niya ng tawag, nakatanggap siya ng text message. At isa pa agad kasunod. Dahil curious siya sa sender, tinawagan niya ito. Pero ang sabi ng automatikong mensahe, invalid number. Pumunta siya sa address na nasa text. At gamit ang numerong nakatext din. Binuksan niya ang isang locker. Sa loob nito ay may kahon na may ribbon. Pagbukas niya ng kahon, nandun ang mga lumang litrato ng kanyang mga magulang noong sila'y kinidnap. Bumalik sa alaala ang sakit ng nakaraan mula 10 taon na ang nakalipas. May many akis na palihim na kumukuha ng video. Ang babaeng may utak na parang kay Einstein. Ano kaya ang kahihinatnan? Napansin ni Xiaolo na kinukuhanan siya. Pero hindi niya agad kinumpronta. Hinatay niyang lumabas ang lalaki mula sa CR. At bago pa makareact ang lalaki, kinuha niya ang cellphone nito. Tumakbo siya papunta sa banyo para silipin ang laman. At ang laman, puro malalaswang video at litrato ng mga babae. May sariling cloud storage pa ito. Mukhang ginagawa niyang hanap buhay ang pamboboso. Nangamba ang lalaki na mabuking. Kaya nagwala ito sa labas ng CR ng babae. Ang ending may nakakita at tumawag ng pulis. Napipi ang lalaki sa galit. Anong meron? Tinawagan daw nila ang pulis. Pagdating sa presinto, inakusahan ng lalaki si Xiaolo na sinadyang siyang sapawan. At binugbog pa raw siya. Pati raw bato niya nasira. Pero hindi niya binanggit ang tungkol sa cellphone. Pero sabi ni Xiaolo, di ba ako pa nga ang nagnakaw ng cellphone mo? Nang marinig ang cellphone, biglang nataranta ang lalaki. Hindi na niya alam ang isasagot.
Sige na, ako na ang nagnakaw. Gusto mo, hanapin mo sa akin. Ayos na yang bato ko. Kaya't napilitan siyang bawiin ang reklamo niya laban kay Xiaolu. Pagkalabas nila ng presinto, agad siyang sumugod kay Xiaolu at kinapkapan ito. Gustong bawiin ang kanyang cellphone. Biglang dumating si Attorney Zhang Wei at pinatumba ang lalaki. Pagkatapos nakatanggap si Xiaolu ng mensaheng ayos na sa kanyang cellphone. Tinanong ng lalaki si Xiaolu kung paano niya maibabalik ang cellphone. Inihagis ni Xiaolu ang business card ni Zhang Wei. Pumunta ka sa kanya bukas para kunin ang phone mo. Pagkaalis ng lalaki, pinakita ni Xiaolu kay Zhang Wei ang laman ng cellphone. Naguluhan si Zhang Wei. Bakit hindi mo nalang ibinigay yun sa pulis? Para maparusahan agad ang lalaki. Sumagot si Xiaolu. Pina-install ko ng virus sa phone niya. Gawa yun ng hacker kong si Duo Ching. Pag nakuha niya ulit ang phone, tiyak na bubuksan niya ito. At doon papasok ang virus. Kakalat ito sa computer niya. Makokontrol namin lahat ng files niya. At gagamitin yun para perahan siya. Hanggang masaid ang kinita niya sa pamboboso. Pagkatapos saka isusurrender ang lahat ng ebidensya sa pulis. Para matulungan ng autoridad na matukoy ang buong sindikato ng pamboboso. Hindi makapaniwala si Zhang Wei sa narinig. Bilang abogado, alam niyang ilegal ang ginawa ni Xiaolu. Ngunit ngumiti lang si Xiaolu at sinabing, sa mga halimaw na tulad niya may silbi pa ba ang batas? Abogado ako, kaya syempre legal ang paraan ko. Ibigay na lang sa pulis ang cellphone para bigyan siya ng probation. Tapos hayaan siyang magpatuloy sa pamboboso sa labas. Ayaw nang makipagtalo pa ni Xiaolu kay Zhang Wei. Kaya sinabi niya, bahala ka na sa cellphone, gawin mo gusto mo. Ang totoo, lumalabas na nagkakagusto ang abogado sa dalaga, kaya ayaw niyang gumawa pa ito ng ikasasama niya. Ano't ano pa man ang mangyari, kailangan protektahan niya ang dalaga. At dyan na nagtatapos ang video, mga idol.